Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung ugali ng amo kong babae, ng lalaki, and ng alaga ko. So nauubusan na ako ng eco-content, so wala na talaga akong maisip. Kaya minsan din ako nakakapag-upload and busy din ako sa buhay ko. Ewan ko, nagbababad ako sa Facebook, Instagram, nandun na ako, kaloka talaga na buhay. Nung bago ako dito, mabait pa ako eh. Hindi pa ako masyadong nagsiselfone. Ngayon, cellphone na ako. Pero yung amo ko, hindi naman siya nagagalit. Hindi ko lang alam. Basta, cellphone ako, tapos basta tinatapos ko yung mga gawain ko. And parang alam na nga din nila na nagbablog ako. So, hindi lang nila mahanap ata yung YouTube channel ko. Pero, minsan kasi pagka day off ko and dumadating sila, hindi ko napapansin yung pinto na nagsasarado. So, salita pa din ako ng salita dito. So, natitigil lang ako kapag narinig ko yung bata na nagsalita. So, naririnig ata nila, hindi lang nila naiintindihan na, yun nga, kasi Tagalog. So, ano nga ba yung ugali ng amo kong lalaki? Unahin natin. So, may pagkabata isip, mabait, wala kang problema, hindi siya madamot, pero control kasi ng asawa yung pera niya, kaya hindi siya mapagbigay sa akin. So, wala talaga siyang binibigay. Ano lang siya, mararamdaman mo lang na hindi siya madamot. Kasi, halimbawa, maraming mga pagkain dyan na nakatambak. Tapos, sinasabi niya na, ano na tayo, hatian natin yan, marami yan. Pero yung babae tahimik lang and hindi talaga ako hinahatian ng babae. Ganun siya. Kasi yung babae yung madamot, pero yung lalaki hindi. Nakokontrol nga lang siya ng babae. And then, nung nakaraan, nagluto ako ng sabaw, ng may sabaw na ulam, and hindi pala nilalagyan ng mais yun. So, nilagyan ko ng mais. Ang ginawa ng batang babae, kasi narinig nila, ang ginawa ng bata and then ng lalaki, kinain nila yung mais. Natutuwa lang ako kasi kapag may mali ako, inaano nila, kinakap up, yung parang tinatakpan nila. Yung bata, nagulat ako, hindi naman yun kumakain ng mais. Pero kasi narinig niya, nagsabi yung babae na, nilagyan mo ng mais? Hindi yan nilalagyan. So narinig niya, ganun din ng lalaki. So sabi ko, hindi ko po alam, nakalimutan ko. Nakalimutan ko talaga. So bago pa lang ako noon, pa lang magto 2 months, and hindi niya sinabi sa akin kung ano ilalagay. So ginawa nung lalaki, kinain niya yung mais na nilagay ko sa mangkok na sabaw. So kinain niya, nagulat ako. Ganun din yung batang babae. So parang hindi na nagalit yung babae kasi nakita niya na kinain yung mais. And bihira lang kumakain ng mais yung bata. So pagka may mga mali ako, kinakap up ng lalaki. Ayan, yung bata, minsan tinatakpan niya talaga. Minsan inaano niya na hindi ako, alimbawa, pagka pinapakain ko siya ng hindi, marunong na din siya magsinungaling, yung hindi nagsasabi ba, basta sabihin mo sa kanya na, huwag mong sabihin to sa, sa nanay mo hindi niya sasabihin yan, hindi niya talaga sasabihin. So, hindi siya makwento, hindi siya nagsusumbong, ganyan. Nagsusumbong siya siguro kapag sinaktan ko siya, pero hindi naman. So, pero pag sinabi mo sa kanya na hindi mo sasabihin to, hindi niya talaga sasabihin yan. So, ganun yung ugali ng bata. And sa lambing, nandun talaga lahat ng lambing. And ngayon, naniniwala ako na kapag una talaga pasaway sila, pero kapag nakuha mo yung loob nila, sila na mismo yung yung sumusunod sa'yo kahit hindi mo sabihin. Sasabihin ko lang yan, dati sinasabi, maghahain mo na ako sa mesa, and then sabihin ko sa bata na kakain na, maghahapunan na. Tagal pa niyan bago umalis, mag-aanuhan pa kami, tapos who's the one to go to the table first, gaganon pa ako. Pero ngayon hindi na. Pag sinabi kong hapunan na, Emma, ganon na ako. Pupunta agad yan siya sa may CR, maghuhugas siya ng kamay. Okay, I'm going to wash my hands now. Ganon agad siya. So nagulat yung tatay. Gaganon. Nashock siya kasi yung bata, nagugulat siya na ang sunod na. Tapos didiretso agad yan siya sa mesa and kakain yan siya. Kahit kanin lang yung nalapag ko dyan, tinawag ko siya na kakain na. Kakainin niya yung kanin and then isusunod niya na lang yung mga pagkain na sinunod ko, katulad ng itlog, gulay, karne. Ayan, so ganun siya. Mabait na yung bata ngayon. Dati nang babasa siya ng shower, ngayon sigaw ko pa lang, natatakot na yan siya. Nung nakaraan, hindi niya narinig. Sabi ko, who's the one to cook? Sabi ko ganun. Tapos ang rinig niya, siya lulutuin ko. I'm going to cook you. Parang ganun. So umiyak siya. Hindi ko siya pinansin kasi akala ko lang. Nagsumbong siya sa tatay niya and pumunta sila sa kusina ng tatay niya tsaka siya. Yung nanay nandun sa may kwarto.
Tapos sabi ng tatay, natatakot siya sa'yo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, lulutuin mo daw siya. Nasyak ako. Sabi ko sa kanya, hindi sabi ko, kaya sino yung magluluto? Tapos sabi mo, wala. Tapos, ayun, tapos natawa yung bata. Parang naalala niya na wala nga akong sinabi na lutuin siya. So, natakot siya nung sinabi ko, sige, lulutuin kita. Kasi sinasabi niya yung parati, lulutuin kita, Jen, gagawin kitang sabaw. So, ginaganon niya. Tapos ngayon na back to use siya, na ano siya, umiyak, pero hindi ko naman siya ginanon. Napakalambing niya and sumusunod na talaga. Kaya kayo guys, tiyagaan niyo muna yung bata kapag bago kayo. Sa huli, mga 5 months, 4 months, ano nyo na yan, gamayin nyo na kung ano yung ayaw niya and ano yung gusto niya, and mapapasunod muna siya. Ayan, so, andali ko na lang pinapasunod yan. Yung nanay nga, hindi niya mapapasunod, pero ako, pag sinabi ko, sunod agad yan. Ayan, so, hindi ko alam, siguro dahil hilig ko din yung bata. Ayan, so, ano pa ba? Yung tatay, nung una pala bintang niyan, halimbawa, nasira nung bata yung gamit, ibintang sa akin, sasabihin niya, siya ba talaga yung nakasira niyan? Oo, kita nga ni mom ginaganon ko. Alam nila na pala rason ako ba? Alam nila na straightforward ako magsalita. Kaya, dumadahan-dahan din sila, hindi rin ako nasisigawan, kasi, naano ako, madali akong nagre-reply agad ako, ganon. Tapos, straightforward nga ako magsalita. Kung ano yung gusto kong sabihin, sinasabi ko talaga. Para pagkatapos nun, wala akong sama ng loob na parang ano. Tsaka nung bago ako guys, madamdamin ako. Yung konting mali lang, buong araw ko na yung iniintindi na, puta, ba't ako nagkamali? Parang ganun. Siya ngayon, pag nagkamali ako, bahala ka dyan, sige nagkamali, ganun. So, hindi na ako madamdamin katulad nung bago na parang pasan ko na yung mundo, nagkamali lang ako isang beses, parang pasan ko na yung buong mundo sa buong araw, ba't ko nagawa yun, bakit ako nagkamali, parang ganun. Pero ngayon ay, mali, sorry, ganun lang. Yung parang ano na, ang kapal na ng mukha ko. So, yung babae naman, kuripot siya, pero pagka nahanap mo yung, pagkalambing-lambingin mo siya, yung anuhin mo, hanapin mo yung kiliti niya, hindi ko siya sinasabihang maganda, sabi ng kapatid ko, sabihan ko daw maganda, ganun-ganun. Hindi to Middle East, na kapag sinabihan mo naniniwala, dito hindi sila naniniwala. Kaya hindi ko sinasabihang maganda, hindi to uto-uto yung amo ko. So, binabayaan ko siya dyan sa buhay niya. Hindi ko siya binubola. Basta, gagawa lang ako ng mabuti. Nakita niya na advance nga, na nakita niya na nandun na yung mga damit ng bata sa CR, na kapag naligo, nandun na. So, natutuwa siya. Siya na mismo yung nagkukusa, magbibigayan siya kung ano yung nandyan. Yung parang pero napaka-kuripot guys, wala akong bonus. Bunot lang meron. Ayan, so, kuripot siya, pero mabait naman kahit papano. Pwede nang pagtyagaan. Ayan, so, nung nakaraan, parang siguro mag-iisang buwan akong hindi nang hingi ng sardinas sa kanya, and then, noodles. Ang hiningi ko lang sa kanya, nung magtatatlong linggo na akong hindi nagpabili sa kanya kahit ano. Tapos tinanong niya ako, sabi ko, pabili ako ng chicken wings. Ayun, binila niya ako. Tapos nagulat ako, nung linggo, chinek ko yung bag nila kasi lumalabas yan sila. Merong 2 pack ng Indomie na noodles doon sa bag. And then merong sardinas. So, natambak na naman yung sardinas ko. Mga siguro 16 na naman peraso. And yung noodles ko, marami na. Siguro 4 na pack yun sa tigli 5. So, 20 na. Hindi ko rin masyadong kinakain kasi naumay na ako. 7 months ba naman ako? Hindi ko na alam kung ayoko na talaga niyan. So, pagbayaan mo lang siya, magkukusa din yan siya. Basta ako, chicken wings lang kinakain ko. And then, yung sasabaw na karne, okay na ako doon, sold na ako. Basta may tinapay lang. So, kapag hindi niya ako binila ng tinapay, basta ako every week na kadalabas ko, bumibili talaga ako ng tinapay in case. Kaya, din, gumagastos din ako. Pero, sa buong linggo, sa buong buwan, malaki na yung 500 na iniiwan ko. 4-2 pinapadala ko, 500 sa akin. May natitira pa yan. Lalo pagka nakikipag-meet ako sa itik, visit na buhay to. Nakikipag-meet ako sa India, no? Pero yung India na kakain lang sa labas, hindi ako sasama sa hotel, yung 1 hour, ganyan. Tapos, yun kasi yung turo ng kaibigan ko. So, pero wag niyong gayahin. Dapat mautak kayo. Ako kasi hindi na ako gumagamit ng puso ngayon. Parang namanhid na ako, hindi na ako nai-inlove, hindi ko lang alam. Ang tagal ko nang hindi nai-inlove, yung hindi ako nasasaktan. Char. So, puro kain lang, nakakalibre ako minsan ng, 'di ba, isang tanghalian o 50 yun. So, nakatatlong meet up na ako. O di ano na yun, 150, sayang yun, 150. Bili-bili ko na lang yun ng mga gatas ko, gulay, tinapay, ayan. So,
ano pa ba? Basta okay naman yung amo ko dito so far. Yun nga lang, maburara. Pero hindi katulad ng iba na kahit medyas itatapon lang tapos sa kanila kahit papano masino pa naman sila. Siguro ayaw na nilang magkaroon ng na mawalan uli sila ng katulong. So ayun lang, if you're new to my channel, don't forget to like, to comment, and then to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye.